dito, bubuksan namin kasi at saka linisin yung propeller kasi masyadong maingay. Mahirap din dito minsan kasi pag mainit. Buti na lang ngayon hindi masyadong mainit kaya okay lang. Minsan alas 2 binubuksan namin ito pag gusto ng amo kasi maingay, sobrang init. Ganito kahirap yung trabaho namin. Ayan, kuskusin ng brush para matanggal yung kumakapit na alikabok. Makapal na kaya pag umandar dumadagundong. Iniisip ko nga yung trabaho namin dito parang hindi lang factory worker. Minsan para din kaming mekaniko, kami nag-aayos ng mga kung masira yung makina ang ginagamit namin. Minsan naman parang tubero o plumber, pag masira din yung mga tubo, kami yung naglilinis at nag-aayos. Minsan naman para rin kaming maintenance. Mini-maintain namin yung mga malinis lagi yung mga dinadaanan ng mga usok para hindi lumabas yung alikabok. Minsan naman parang construction worker, kaya minsan ganito na yung mukha ko pagkatapos kami namin maglilinis. Ano oras ka pa? 11? Alas 11 ka pa hanggang alas 11 ka pa makaupo dyan. Hirap naman ang trabaho nyo. Matulog. Ayos na yan. Okay na to. Matuwa pa kaming lahat. Ito, patayo-tayo lang sila, alakad-lakad habang nagtatrabaho. Yun. Ayan, malaki yung kwarto nila. At may aircon pa sila. Ito yung kwarto namin. Maliit, masikip, at electric fan lang. Kasi ano na yung tracking? Lamit mo udang. Init na ulit. Kahit nahihirapan tayo, basta yung paghihirap natin para sa pamilya natin at
pag nakita naman natin na nagbunga yung pinaghirapan natin, kagaya nito, ito yung grades ng anak ko. Nakita ko naman na nag-aaral naman siya ng maayos. Kaso, siyempre, na bibinata, hindi maiwasan yung medyo malaki yung gastos niya. Pero hindi ko naman, lagi ko namang pinaalala sa kanya na mag-aral siya ng mabuti. At siyempre, kung malayo tayo sa mga pamilya natin, pag nagkakaroon ng problema, pag nalungkot ka, andyan din naman yung mga kaibigan na nagpapayo at nag-aalalay sa'yo at nagpapasaya rin para mawala yung mga problema natin.